Magandang araw po, Doc Willie Ong ito sa mga bata, sa mga matanda. Actually, itong tips natin more sa mga bata at sa mga magulang. Alam nyo ba, merong mga sakit, 5 sakit na mas malala ngayon nararamdaman ng kabataan natin kumpara sa ating matatanda. Diba? Nakakataka. Ano tong 5 sakit na mas nararamdaman ng mga anak natin, ng mga kabataan na dapat iingatan nila? So, share natin ito sa mga kabataan. Number 1, ang mga kabataan ngayon mas may problema sa mata. Bakit sila nagkakaproblema sa mata? Una-una, kakagamit ng cellphone. Okay? Yung cellphone kasi, napag-aralan nila, merong masamang blue light Merong blue light dahil ang mata ng mga bata masyado malinaw. Itong blue light, pag pumasok, nakakasira ng mata. Tayong mga matatanda, itong lente ng mata natin, pakita ko, Doc Lisa, hindi na ganun kaganda yung lente ng mata natin. Medyo may pagka-yellow na yung lente. Kaya kahit may blue light, okay lang sa mata natin. Pero yung mga kabataan, pwedeng makasira yung ilaw, yung aninag ng cellphone. Yung mga bagong cellphone ngayon, i-check nyo po. Meron na pong blue light filter. Okay? Yung mga bagong cellphone, yung mga smartphone, ipipress nyo lang yung blue light filter, makikita nyo medyo didilim ang cellphone mo para hindi masira ang mata ng mga bata. Okay? So sa mga magulang, sabihin mo sa mga anak nyo, i-on yung blue light filter kung maganda ang cellphone niya. Kung hindi, hinaan na lang yung liwanag. Huwag masyadong maliwanag. Bukod sa magiging sensitive ang mata ng mga bata sa ilaw dahil nga sa cellphone, sa kaka-games, may eye strain din. Kasi almost, minsan 8 hours sila na sa cellphone. So, yung mata natin kasi, kakatingin sa malalapit sa cellphone, pinipilit nitong mga yung muscle sa mata na mag-contract para makita. Doc Lisa, focus. So, pinipilit niya mag-contract, kaya nahihirapan siya. So, kaya pag nahihirapan, sumasakit ang mata, namumula ang mata. Kasi yung lente niya, kailangan niya mag-focus So, ang tip natin sa mga kabataan, pag nagse-cellphone kayo, nagko-computer kayo, every 10 to 15 minutes, titingin kayo sa malayo. Kasi pag tumingin ka sa malayo, marirelax yung mata mo Kasi malayo yan Hindi nagko-contract yung muscles Ang masakit sa mata yung laging malapit. Okay? So, para hindi masira ang mata ng kabataan, kung may cellphone, hinaan yung liwanag sa screen, sa TV, hinaan, yung nakikita mo lang, plus pwede yung blue light filter, at huwag masyadong matagal na nakatingin, like konting rest. Number 2 problem ng kabataan ngayon na mas malala kaysa sa matatanda ay yung sakit sa leeg. Ito, sakit sa leeg, pakita ko. Okay? Bakit sumasakit ang leg nila? Ayan na naman, cellphone. Kaka-cellphone, lagi nakatungo, diba? Lagi nakababa to. Pag lagi nakatungo ang ulo mo, Doc Lisa, focus natin. Tumitigas tong mga muscles. Nagkagalit tong mga litid. Sumisikip. At pag sumisikip tong mga litid natin, lalo na tong mga litid, mga sternocleidomastoid, yung buto sa loob, naiipit. Yung buto natin, yung cervical vertebrae, naiipit, nako-compress, baka masira ang joint, magkaroon ng neck problem, maipit pa yung mga ugat, huwag naman sana maoperahan, pero meron na operahan. So yung mga bata, pag nagse-cellphone, kailangan konting relax, huwag masyadong matagal, kasi pag matagal nakatungo, sasakit ang leeg at magkakaproblema. Kaya laging masakit ang leeg nila ngayon kahit batang-bata pa. Ang tip natin, kung titingin ng cellphone, huwag masyadong matagal at huwag na ibababa yung ulo. Ganyan, mata na lang bababa. Yan, mata na lang. Okay? Tapos, pag masakit ang leeg, marami tayong neck exercises. Yung tinuturo kong neck exercises, panoorin nyo na lang sa ibang video. Yung mga tinuturo ko, tingin yung mga ganyan, stretch, ilang times. Tapos, meron tayong mga stretch ng ganito, pa-side, paharap. Marami tayong mga tinuturo, mga shoulder shrug. Kailangan nyo yan. Tapos minsan, kailangan din i-massage dito. Yung muscle dito, yung muscle dito. Para lumambot konti. Okay? Hindi bawal i-massage dito sa likod. Wag lang ma-massage dito sa harap. Kasi dito sa harap, yung ugat o yung artery. Okay? So, yan ang second problem ng mga bata, neck pain. Na mas masakit ang leg nila ngayon kumpara sa matatanda. Tayo sa masakit na edad. Pero sa kanila, batang-bata pa, meron na. Number 3, sakit nila
ay dahil nga masakit ang leeg nila, masakit ang ulo ng mga bata, kadalasan nagse-self-medicate, umiinom ng pain reliever itong mga kabataan. Umiinom sila ng mefenamic acid, ibuprofen, NSAIDs, pain reliever. Kakainom ng pain reliever, tulad ng sinasabi ko sa inyo, minsan walang laman ng tiyan nila, nagkaka-ulcer, nasisira ang tiyan, nagkaka-acid. Kasi sobrang pain reliever, nakakasira ng tiyan, pwede magka-heartburn, mag-acid reflux, kaya sumasakit ang tiyan nila. Dahil nga sumakit ang leeg, uminom ng pain reliever, ngayon sumakit naman ang tiyan. So, kailangan, ang tip ko nga, di ba? So, iwas sa pain relievers, mga massage lang, lagyan lang ng hot pack yung leeg, inom ng maraming tubig, di ba? Konting lagok lang, para lang mahugasan yung acid, kain ng konting tinapay, konting saging, laging may laman ng tiyan. So, yan ang panlaban natin sa acid reflux ng mga bata. Paghihiga, medyo mataas din para hindi mag-acid reflux. Kasi yan ang problema ng kabataan. Iwas din soft drinks, ha? Kung may acid reflux. Marami akong video sa GERD, sakit sa tiyan, panoorin po ninyo. Number 4, isa ding problema ng kabataan ngayon na hindi ganun ka-problema ng... Pag may edad, may problema din, humihina ang pandinig. Pero yung mga bata ngayon, bata pa, pwede nang masira ang pandinig nila. Bakit masisira? Doc Lisa, pakita mo to. Ito, tenga natin, ear canal, eardrum. Dahil sa paggamit ng malakas na tunog, paggamit ng iPad, cellphone, earphone. Di ba lagi naka-earphone yung mga bata? Lagi naka-earphone, naka-headphone. Ang lakas ng sounds. Di ba? Sa sobrang lakas ng sounds, tandaan nyo, pag yung anak nyo naka-headphone o naka-earphone, pag naririnig nyo yung tunog ng sound niya, yung music niya, pag naririnig nyo, ibig sabihin, sobra lakas na yun. Dapat hindi nyo naririnig. Pero ako nandito. Nandyan siya, nakikinig siya. Dapat hindi mo maririnig. Kasi pag naririnig mo, nagbablast, sobrang lakas, masisira ang hearing loss, ihina ang pandinig niya habang bata. At pag nasira na yung pandinig, yun ang problema. And number 5, na mas malala ngayon sa kabataan kumpara sa ating matatanda ay anxiety, nervyos at depression. Okay? Nervyos at depression. Bakit sila mas nervyos and depressed? Hindi dahil mahina loob nila, hindi dahil duwag sila, hindi dahil tamad sila. More nervyos and depressed ang mga bata dahil sa gadgets at social media. Anong connection? Ibig sabihin, napupunta ka sa social media na puro patayan. Palagay natin, may patayan sa ibang bansa. May patayan. Napapanood mo na eh. May gera, may dugo, may mga sugat. Papanood mo na eh. May earthquake, may building bumagsak. Ngayon, dati, nung time natin, wala namang cellphone. So kung may problema sa ibang bansa, hindi natin alam. Mababasa lang natin sa dyaryo o sa news. Ngayon, yung mga bata, araw-araw, pag-scroll lang nila sa Twitter, kung ano mga Google News, dami na, may namatay, may gera, may gulo. Tapos kung ano-ano pa sinasabi, magugunaw na ang mundo, magulo na, o may bagong skandalo, may skandal. Laging bombarded sila ng news. Batang-bata pa, bombarded na, huy, magulo na ang mundo. Diba? So, now, nape-pressure sila dito. Pero ang good news naman sa mga kabataan, dahil nga nabobombard sa amin, napupuno sila ng mga bad news, pwede rin nila gamitin yung social media at itong mga internet natin para palakasin ang sarili nila. Kasi ayon din sa pag-aaral, ito si Doc Lisa kumukuha sa akin, yung mga kabataan daw ngayon, mas open na sa health nila. Mas open sila sa kalusugan nila. Kasi mabilis na information eh. Gusto rin nila manood ng mga videos ko, gusto rin nila alagaan ang sarili nila. So, more information, concerned sila sa health nila, mas nagpapacheck sila sa doktor, mas healthy kinakain, mas healthy yung mga exercise, mas minamahal nila sarili nila, mas maalagaan nila sarili nila. Yan na lang ang advantage ng mga kabataan. So susuportahan natin sila. So, tandaan niyo po, sana makatulong tong video ko sa mga bata. Tandaan nyo, itong 5 sakit na posibleng magkakaroon ng katawan nyo. Huwag nyo na intayin na umabot kayo ng 30 years old. Kasi pag 30 na kayo, baka malala na itong sakit. Habang teenager, habang 20s, alagaan ng mata, tenga, leeg,
at pandinig, tsaka syempre yung mental health natin. Na huwag tayo masyadong malungkot. Dito na lang kayo sa page ko. Kita niyo naman sa page ko, walang away, walang gulo. Puro tulong lang sa ating kababayan. God bless po.